So, ngayong araw po is i-explain ko po sa inyo kung ano po yung mga sintomas at dapat po natin gawin para maiwasan kung ano po yung rabies and kung ano po yung mga steps na dapat natin gawin once na makagat po tayo ng hayop na posibleng magdala po ng rabies. So, una po sa sintomas, unahin po muna natin sa mga tao. So, sa tao po, ang sintomas, maaari po tayong makaranas ng lagnat, pananakit ng ulo, hirap sa paglunok, pagkabalisa, at hydrophobia. So, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung hydrophobia, ito po yung kapag yung taong infected po ng rabies virus, nakakita po siya ng tubig, nanginginig po siya sa sobrang takot. So, sa hayop naman po tayo. Sa hayop, maaari po natin observahan kung ito po ba ay nanghihina, hirap sa pagkain, naglalaway, hirap sa paglunok, at pagkamatay, pagkaraan ng ilang araw. So, usually po 3 to 5 days po sa process po. So, yun po. Ngayong alam na po natin yung sintomas, dako naman po tayo kung paano po natin maiwasan yung rabies. So, una po is dapat babakunahan po natin yung mga alaga po natin ng hayop. So, yung bakuna po, ito po yung magsisilbing kalasag or ito po yung shield niya laban sa mga sakit katulad na lang po ng rabies. Pangalawa po is dapat panatilihin po natin malusog at malinis ang ating mga alagang hayop para po hindi po sila basta-basta makita ng sakit. Ikatlo po is iwasan po natin lokohin or asarin yung mga alagang hayop kasi po may tendency po na kagatin po nila tayo at doon po natin makuha yung rabies. So, ikaapat po is iwasan po natin tumawak or makipaglaro sa mga galang hayop. Katulad po kapag may nakita po tayong cute na pusa or tuta, huwag po natin basta-basta hawakan kasi hindi po tayo sure kung hayop po ba na yun is may bakuna ba o may sakit na po ba siya. So, last po is, ano po ba yung mga dapat natin gawin once na makagat po tayo ng rabies? So, una, iwasan po natin yung sugat ng sabon at running water sa loob ng 10 to 15 minutes. So, ang purpose naman po nun is para mahugasin yung lawan ng aso sa sugat at yung rabies virus. So, next is, iwasan po natin maglagay ng suka o bawang sa sugat. So, tayo po sa mga Pilipino is, kung kaugalian po tayo ng nilalagay po natin ang bawang yung sugat ng aso, na kagat po ng aso or ibang hayop. So, mali po yun kasi pwede po siya mag-cause ng infection and irritation sa sugat. Mas lalo po nalala. So, ikatlo po is, pumunta po agad tayo sa pinakamalapit na ospital or bite center para magpaturok ng bakuna. Kasi po, kapag pinatagal pa po natin yan, lumakit na po sa utak yung rabies, wala na po, finish na. So, last po, kasi po 100% po ang fatality rate po ng rabies. So, last po is, dapat i-report po natin sa barangay na may nangyaring incident para maging aware po yung barangay natin na may nangyari pong ganitong incident at hindi na po kumalat ng sakit sa komunidad. So, ito po.